DJ Wowie Remix. So ayan mga lods, mga idol, good evening so ayan, magandang gabi at welcome back sa ating munting channel. At ito habang medyo malamig-lamig yung panahon at meron tayong i-repair na isang DB Audio by Astron. So ayan, AB8080 or 802 2BT concert professional stereo amplifier. So usual, parang magkamukha lang din sila doon sa ating mga nire-repair na DB Audio So yan yung mga specification niya. So 1500 watts sa times 2 daw So tanggal mo lang yan 0, 150 watts lang yan. So RMS, in RMS. So yan, naka-peak power lang po yan So yan, yan po yung PMPO, peak music power output. So yan po yung ibig sabihin ng or meaning ng PMPO, peak music power output. So ito ay meron ng Bluetooth mic, dalawang mic input, ay FM radio, A plus B, or 4 speaker output, 4 ohms load So best paired with 12 to 15 inches speaker. So naka aux line input, subwoofer, LED display, radiator fan, 5.1 channel out, mic echo mixer, USB port, bass treble mixer, SD card, and equalizer line in. So yan, ang problem nito ay walang audio output. So yan, at ito yung share ko sa inyo mga lods So yan, yung mga ko dyan, yung mga subscribers, maraming salamat sa walang sawang suporta So medyo marami na tayo, umabot na tayo ng 20k plus. So yan, thank you. At sana hindi kayo magsawa sa ating channel So yan, continue tayo at i-open natin. Hindi na natin i-testing kasi hindi naman din tumutunog. So walang audio output. So papakita ko lang sa inyo kung anong nangyari dito. At ayan, continue lang tayo. So ayan mga lods, at na-open na natin. At ito pa rin as usual, ganun pa rin yung mga laman. Same pa rin sa ating unang mga in-upload. So ayan. At sa tingin ko, baka nagdi-DC out to Tingnan natin kung kinalawang yung kanyang mga drivers. Focus natin. So yan nga, medyo mga kinalawang nga Yan kinalawang 33k. So paparecondition na natin to. Yan ito 1k, kinalawang din yan So test natin kung nagdi-DC out So ayan. So tester natin, plug natin para malaman natin kung ano ang problema. Dumilim pala yung At power natin. Tingnan natin kung mag-click yung relay. At walang nangyayaring click. So wala. So ito, tester natin kung saan ang channel may DC out nito. Lagay ko muna yung test probe sa negative ng ating speaker So ayan, naputol yung video natin, naghang yung bigla ang camera. So pinatay ko na lang. So ito, tester natin kung saan may DC out. So ito yung tester natin. So DC muna tayo. At, ayan, naka DC tayo, naka auto. So ito dito, tester natin to. So out
sa ating emitter. So wala naman siya nare-reading na volt DC ano. So kilo ohms lang dito sa isang paa. Bagal ng camera mag focus. So ayun, sa kabila ang meron 43.3 volt DC. So ayan. So dyan lang oh. Tingnan nyo mga lods paano mag-tester ano. Ayan. Ito oh. Basta sa emitter. Kasi hindi man nagki-click, hindi man tayo pwede mag-tester dito sa kanyang output no. Kasi nga hindi nagki-click yung relay. Kaya yan. So ito. So ito na channel ang may problem dito. Tetest natin to dito. Itong 100. So yun, meron nga. Ayan. Ito na channel ang meron. Itong anong tawag sa saan channel to? Sa right channel ang may problem ito. So ito okay lang to na channel. Pero sabihin lang natin si customer na recondition na lang ano. Sa tingin ko okay ang output transistor nito. Ito mga transistor na to okay to. At kasi hindi naman pumutok yung kanyang fuse, buo naman. So ayan, buo. Buo naman yung fuse natin, no? Hindi pumutok. So ayan, nandito yun sa driver ang problem. So ayan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna yung board at tatawagan ko yung customer. At sabihan ko siya na sira yung right channel. So ayan. Ganun lang mga lods, ano, pag tester. So ayan mga lods, natawagan na natin yung may-ari nito. So ayun, galing na pala tong technician. Ilang beses na daw siya doon pabalik-balik ano. So siguro mga 4 na beses na daw siya pabalik-balik. So ganun pa rin. Nagbibigay siya ng ano, pera, pinambayad sa ano, kung anong piyesa siningil ng unang technician. So yung pala piniperahan na siya. So tapos sinabihan siya last pang-apat na balik, pagbabalik pa siya ulit, ay ang kanyang amplifier daw ay hindi na pwede ma-repair. So lang yung technician yun hindi, wala naman siyang ginalaw. Pinirahan lang yung may-ari. Kaya pala yung may-ari nagsabi malaki na daw yung gastos niya. So nagtsabakano si sir no, si bossing natin. So ang sabi niya, grande el gasto di suyo. So malaki na yung gastos niya. So yan. At ayun, nagkasundo kami sa presyo. Siningil ko siya ng ano, ng 1.2 total recondition. So sabi niya magbigay lang daw siya ng 1.5. Siyempre sinabihan ko siya mas mabuti na yung totoo tayo kaysa kagaya ng unang technician na pina-repair niya no. So yun, at ayun, galante naman si bossing. 1.2 lang yung siningil natin, 1.5 ang binigay. So ayan. At ito, start na natin tong bubunutin. At imumod ko din to konti no sa ano, yung Sakura circuit yung gagamitin natin na EB502 Sakura. Yun yung ilalagay natin dito na circuit ano. So may papalitan lang tayo diyan ng mga value. Then ayun, aux na. Then spray natin ng ito, yung mga nagtatanong, ito yung ginagamit ko no, Pilox. So Nippon Paint. At yan yung kanyang color. Ayan, matte black 47. Ay, black pala to, sorry. Sana yun. Ay, dito pala. Love ko to. Hindi naging kulay itim sana yung board natin. So, ito. Ito, 01. Ayan, clear paint. Clear. Ayan o, tolerance, toluene free, quickly dry, CFC free, ozone friendly. So, ayan. Pilox. So, ito yung ginagamit natin. Pag walang ano, yung isang brand naman yung ginagamit din natin ano. So lacquer po, yung lacquer maganda rin siya. So ito pwede rin to pag wala kang lacquer na mahanap. Kasi yung lacquer kasi mga lods may halong thinner ano. Kaya kunyari ganito. Or doon mo ni-spray sa likod ng board at saka natuyo na. So kapag lalagyan nyo po siya ng lacquer, eto lacquer thinner, pag ibabrush nyo po siya kung saan yung tuyo na parte, ay lalambot po siya ulit din kapag natuyo, parang hindi lang balik sa dating ano pa rin. So ayan,
Para shielded na yung ano natin, yung mga pyesa ni sir, ano. So, ayan, continue tayo. Mga lods, at ayan, natanggal na natin yung mga need tanggalin, ano. So, ayan. So, ganito tayo magtrabaho. Kailangan pulido para matagal babalik yung repair natin, ano. So, yung makina lang tinanggal natin. Ito dito, tinanggal din natin. Kasi imumod natin to sa ano, sa Sakura na EB5 Auto, no? Yung circuit nito. Then ito lalagyan natin ng red subel or coil. So, yung dito na driver, papalitan din natin yung sa kanyang relay kasi nga kinalawang na, no? Nag-start na siya magkalawang. So, itong iba hindi ko pa nabunot. So, sa tingin ko goods pa naman. So, yung dito lang talaga important. Yung dito lang talaga yung as in kinalawang talaga. Yung nakikita nyo yung ano. So, ayan. Ito goods pa. Wala pa namang kalawang. Yung mga maliliit lang. Daming kalawang. So, ayan. Remove na natin to. At nang masubukan na natin. Goods naman yung mga output transistor nya, no? Wala namang problema kahit nagka DC out. So, yung goods na goods po yun. Sa driver lang ang problema. Mga lods, at natapos na nating tanong. So pinalitan ko na lang din lahat yung ano resistor. So nilahat ko na lang para in case kalawangin man medyo matagal at sabay din sila ulit papalitan na. So yan. Ayan oh, tingnan niyo ito yan lang yung pinalitan natin. 39K yung ano orange, white, orange. Sa kabilang channel din ayan oh. Orange, white, orange, and then yung 10 ohms siguro pa rin. And then dito naman yung sa 33K ay ginawa natin 39K pa rin, no? Yung yellow, yung orange, white, orange, and then yung sa likod red, red, black, black, brown. So yan po ay 220 ohms. Yung sa 680 ohms ano ay pinalitan natin ng 220 ohms. So bago na lahat ng driver dyan. Ayan pati yan oh. Ayan, 220 ohms din yan. 1K, 220, and then 33K. So, ayan. Kabilang channel, ganun din. Pati dito, napalitan na natin. Bago na lahat yung ano. So, ito, i-ano natin to. Tatanggalin ko muna to. Lagyan ko to ng ano, subel. Gagawin muna, gagawa, rolyo muna ako ng ano, magnetic ano. So, ayan. Continue lang tayo ulit. Mga lods, at natapos na natin lagyan. Ayan. So, ayan. So, ito. I-treat muna natin ng ating clear paint, ano. So, then patutuyuin natin. Then, lagay natin yung heatsink at nang makapag-audio test na tayo. Para mabayas din natin at ma-DC offset. So, pasensya na yung nagre-request na iti-trace ko daw dito sa ano. Dito sa ano kung hanggang saan yung DC out. So basta yung mga ganong ano mga load. So may resistor lang po yan open. Basta dito banda sa mga driver na to. So yan lang. At kasi medyo nagmamadali yung customer nito kaya ayan, di ko na masyado ayan yung video natin. Di ko na naisip yun. So ayan. Basta recondition na lang kung in case nakita nyo na medyo kinalawang na. Ayan, recondition na lang. Rekta na para wala nang sakit sa ulo. So ayan. Para hindi na kayo mag tracing pa. So mura lang naman yung resistor. So continue lang tayo. Lods, at natuyo na. So yan. Good as new ulit. Tanggalin na natin yung mga cotton na nilagay natin. Para hindi masali sa pag-spray natin ng clear paint ano. So may coil na nilagyan natin. Yan oh. So may 10 ohms na nilagay natin sa gitna ano. So eto. Balik na natin yung heatsink and then para makapag-check tayo ng DC out or DC offset ano. So ito na, balik na natin. So ayan mga lods, at naisalpak na natin. Ayan. So may problem pa pala itong iba. So power natin, ipano ko sa inyo. So nagki-click na yung
Ayun o, nagkiklik na yung relay. At ito, kita ko sa inyo yung ating DC out. So pwede na tayo mag-tester dito sa likod. So ayan, wala na siyang DC out, ano, kabilang channel. Ayun o. So wala na. So it means goods na yung ating main amp. So ang resulta ngayon ay ayan, pag itaas natin yung volume, ayan o, parang may ulan. So may tugtog, mahina. Yan, ang hina ng tunog. So parang may ulan eh. So kapag pinipihit din natin to, you know, parang nagano yung ating series valve, oh. Paglakasan natin yan ng volume, tapos yun, umiilaw yung ano natin kapag ginagalaw yung bus. Sira din ata to lahat mga ano nito, mga ito, pinaka potentiometer. Yan, parang may ulan dito. Okay naman, try natin. Wala namang problema sa mic. Yung itong tatlong to, pati ito ata, subukan muna natin dito kasi napapatay naman natin yung main. Kaso nga lang parang may ulan, may hangin. Ito talaga, oh. So buo naman yung kanyang ano, buo naman yung kanyang supply. So try natin to tanggalin. Ito pinakaano natin, itong pinaka input. So yun, wala kang maririnig na sounds. So it means na may problema itong control nito, hindi lang pala main amp ang may tama. So ayan, tanggalin muna natin tong control nya. Then para try natin palitan itong mga potentiometer. Kasi kapag iniikot natin, parang nagso-short yung ano, yung kumbaga nagdi-DC out ata yung tong control. Kaya ayun, at umiilaw yung series valve natin. So ayan, continue lang tayo, tanggalin ko muna. So ayan mga lods, at natanggalan natin yung tone control. At ayun nga, nakikita nga natin na nag-start nang magkalawang yung kanyang ano, ayan o. So dahil lang po yan ng ano, pag husky or yung parang nag-ground yung tunog, ano. So ayan. So maglo-lost contact na po yan siya. Kaya yan pong dahilan na ayan o. Yan. Kinalawang na yung pinaka pins niya. Kaya ang nangyayari dyan ay maglo-lost contact. So ayan. Palitan muna natin ito ng mga potentiometer, ano. So ito ay ginalaw naman ata ito ng unang tech, ano. So may tinakpan-takpan pa. Ayan. Wala naman nangyari, ganun pa rin. Sira ulit. So ayan. Palitan natin to lahat. Ito okay lang, goods pa, bago to, oh. Bago nilagay ng unang tech na gumalaw, ano. Ito naman ay sa kanya na ata. Sa kanya. Pero kinalawang pa rin mga lods, need pa rin palitan or stock, no. So ayan, kinalawang din. Hindi to tumutunog ang ano nito, yung pinaka mic nito. So ayan, kung ganito din yung nangyari sa inyong amplifier, ay mas mainam na palitan yun, ano. So ayan, palitan ko muna. So ito na yung papalit natin. Yan sa kanyang sira, ano. So sa tingin ko mga lods, ano, so parang ano lang, binunot lang din to ng unang tick, ano. Tinanggal yun, ang wala man lang, ano. So parang binunot niya lang din sa ibang ano, sa ibang amplifier o kung saan niya na nabunot. So ito yung stock niya, pero kinalawang na yan, oh. So yan, papalit natin. Medyo maiksi nga lang yung ano, mga knob, pero goods naman yan. So okay lang yan, pwede lang yan matakip pa rin, ano. So ayan, tanim na natin. So ayan, finish na. So balik na natin. So ayan mga lods, at nang na-testing natin, ano.
So okay na yung tone control. Dito na naman sa master volume. So ayan, inopen ko yung master volume nya. Ayan o, kinalawang pala. Ayan, need na mapalitan ng ano to. Sira din pala, halos lahat na sira. Iwan ko kung anong nilagay sa unang tech, ano, parang oil. Na di ko alam kung oil. Sira ata ang ano nito. So ayan, palitan natin ng bagong ano, master volume to. As usual mga lods, yan, bagong palit na tayo. Ayan o, meron pa rin. So last option natin nito is yung GRC 4558. Itong mga to, ito. So try natin palitan yung sa tone control. Huwag muna dito sa ating master volume, sa tone control muna. So ayan, bago na to, parang nabasa kasi. So ayan, continue lang tayo ulit, ano, palitan natin ng GRC. So ayan mga lods, at napalitan na natin ng GRC. So ayan, so ito na GRC yung pinalitan natin, oh. Ilawin natin, ayan, ito. Kasi papunta yan dito sa taas, ano, ng ating master volume. So yan, ito yung pinalitan natin. Ito buo lang, wala din problema to dito, okay lang din. So yan, iba na yung ano nya, oh. Iba na yung kanyang pagka jersey. Ibang factory gumawa. F na, F4558. So ayan, testing natin. Iyan ako muna. So ayun mga lods, at ito, naibalik na natin. So power na natin. So ito lang yung sira, oh. Isang GRC lang. Ayun, nag-click. Hindi naman siya nagra-rattle yung kanyang relay, ano. So USB muna tayo. Ayun. Then lagyan natin ng bass. Ayun, oh. Next natin, may copyright yan. Ayun. So wala nang aski-aski. Ayan, goods na goods na. So rekta natin, hindi na tayo makabuelo eh. Time natin. So ayan, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano? Huwag kalimutang i-like at pag-hit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. Ayan, pa-subscribe na po. Yun, no? So wala na yung parang ulan mga lods, ano?
Hindi na DB Audio ang circuit nito, kundi Sakura na circuit nito. Sakura EB502. So yan, at daan naman na tayo mga lods, ano? So yan, maraming salamat sa walang sawang suporta. At dyan pa rin po kayo, no? Nanonood sa ating mga videos. At sana may na-share akong idea sa inyo. At yan, bye bye mga lods. Bye bye.